Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May mga bagay na kinatatakutan ko. Kung ang Magic Dragon ay ipinanganak dahil sa sarili nito, ang sanhi at epekto ng lahat ng ito ay direktang hihila sa timeline pabalik sa daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Masyadong nakakatakot ang timeline na ito, di ba? Higit pa, anong uri ng kahangahangang pangkalahatang sitwasyon ang magiging sitwasyon sa daan-daang libong taon? Ang lahat ng ito ay malalaking problema, na pumupuno sa puso ng Aaron. At ang bawat malaking problema, kahit na isang nakagugulat na bagay, ay talagang ginagawang hindi kayang palayain ng mga tao ang kanilang sarili sa mahabang panahon. 3,000, kausapin mo ako. Natahimik si Aaron, natural na nag-aalala si Moyang. As far as he is concerned, tiyak na hindi na siya makapaghintay na matuto ang kanyang batihing kapatid. Patuloy niyang pinapalakas ang kanyang sarili at napupunta sa rurok ng kanyang buhay. Oo. Bihirang pagkakataon. 3,000, hindi mo ito palalampasan. Medyo kinakabahan din ang Daw-12. Sa mahabang panahon, bumantong hininga si Aaron at walang magawang umiling. Tumingin siya sa Daw-12 na puno ng mga inaasahan, pagkatapos ay kay Moyang, Liu Fang at Gui Yuanzi, at nagbigay ng isang mapait na ngiti. Gusto mo bang tanggapin ang kaayusan ng taong iyon? O ang tinatawag na Providence? Panipi, sa katunayan, ito ay tiyak, dahil sa pag-aayos ng maaga na ang Aaron ay lalong nag-aatubili. Kung gusto mong lumaban, kailangan mo munang malaman kung sino ang kabilang partido, mahinang sabi ni Moyang. Hindi ito itinatanggi ng Aaron, ginagawa niya. Hindi malinaw kung ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay mabuti o masama, kung ito ay tao o Diyos. Ang padalos-dalos na pagtanggi at pagtutol ay maaaring hindi mabuti para sa atin. Ang iyong pagtanggap ay maaaring lampas sa kanyang inaasahan, ngunit ang pagtanggi mo ay maaaring siya ang nagayos. Dahil sa mga salita ni Moyang, Aaron ang hindi nakaimik-kayhan. Oo, 3,000. Pwede ka namang tumira pagdating mo. May mga bagay na hindi mo naiintindihan mauunawaan din sooner or later, but we have to live to that time, di ba? Malakas na tumangala si Aaron kay Yuanzi. Kung hindi mo ako ayawan, gagawin ko. Ang Aaron ay ayaw nang mag-isip patungkol sa iba pang mga bagay. Gusto lang niyang magkaroon ng sapat na lakas para mabawi si Ivory. Ikaw at ako ay itinadhana, ano ang tinatawag na hindi gusto. At higit pa, ang iyong pagganap ay nagtagumpay sa akin. Mabuti na lamang ang magkaroon ng isang apprentice na tulad mo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Panipi. Pagkababa ng boses, si Yuanzis biglang gumalaw ang mga kamay, at pagkatapos ay bahagyang tumalikod si Aaron. Agad na ipinalakpak ni Yuanzi ang kanyang mga kamay sa balikat ni Aaron. Ang ipinangangaral ko sa iyo ay ang Heart Sutra ng apoy sa lupa. Maaari mong gamitin ang iyong enerhiya upang lumikha ng hangganan. Sa hangganang ito, ang apoy ay mag-aapoy ng walang katapusan, at ang mga kaaway sa hangganan ay lalamunan ng apoy ng impyerno. Ang mga tagumpay at depensa ay mabilis na mawawala sa kanila ay ikakalat sa iyo ng apoy sa lupa, at ito ay magbabago sa isa't isa. Ipapasa ko ang iyong nakakagulat na kasanayan sa pagkulog sa lahat ng direksyon, na maaaring humantong sa siyam na langit na Thunder Dragon sa mundo. Sa pakikipagtulungan sa Heart Sutra ng apoy sa lupa, maaari mong salakayin ang langit at lupa ng magkasama at hindi magagapi. Sa wakas, ipapasa ko sa iyo ang isang set ng kakaibang kakayahan ng buhay ko, 72-way Magic Sword.
Ipikit mo ang iyong mga mata, pumasa ako, tinatanggap mo, nagsasalita ako, nakikinig ka. Oo, tumanggo si Aaron at saka pumikit. Sa sumunod na segundo, bigla niyang naramdaman na ang hindi mabilang na mga Diyos ay biglang sumugod sa kanyang katawan mula sa likuran, at kasabay nito, hindi mabilang na mga larawan din ang agad na sumalakay sa kanyang isipan. Karamihan sa mga larawang ito ay o ang walang katapusang pag-aapoy ng apoy, o ang Thunder Dragon na naglalakbay sa loob ng 9 na araw, o Gyuanzi Yingzi Dancing Sword, Sword-like Dragon, Sword-like Tiger. May ilan din, kakaibang ron, na lahat ay ikinarga sa ulo ni Aaron, kaya't napakaraming impormasyon para sa Aaron na isa-isa na. Sinusundan ng isang alon ng enerhiya mula sa likod ng Aaron. Damn it, bang! Ngunit sa labas ng latian na kagubatan, bagamat ang walang hanggang dagat na lugar ay malubhang na pinsala, ang mabuti ay si Ashi, ang tunay na Diyos, ay nakaupo sa labanan. Pagkatapos ng ilang tuyong labanan, ang walang hanggang si Area at Yaoshen Pavilion sa wakas ay sumiklab sa pananambang. 10,000 mga disipulo ang namatay sa digmaan, at halos kalahati sa kanila ay nasugatan. Siyempre, mahusay ang ginawa ni Aaron, at inatake siya ng mga demonyong disipulo sa kagubatan at latian. Ngunit para sa walang kamatayang dagat at ang Medicine God Pavilion kung saan nakaupo ang tunay na Diyos, ang resultang ito ay talagang hindi matitiis. Nagalit si Aoshi at pinagalitan ang isa't isa. Lahat ng tao sa paligid niya ay parang talong. Ang kanyang mukha ay hindi lamang napakapangit, ngunit walang kulay. Sa anumang kaso, ang tuktok ng asol na bundok ay nakakuha ng pamatok ng Diyos sa huli. Napakalaking swerte sa kasawian. Sa walang hanggang dagat na lugar, ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap, ngunit walang buhok. Kabahagi nila ang mawalan ng mga sundalo at talunin ang mga general. Paanong hindi sila magagalit at magagalit? Gayunpaman, ang lahat, dahil ang Aaron ay nilamon ni Tao Tai, ay maaari lamang may ugnay dito sa ngayon. Sila at ang alon ng mutual na palabas sa tuktok ng asol na bundok ay sa sarili nitong pumipigil at magkakasamang nabubuhay sa isa't isa. Walang gustong manalo sa Aaron. Kung gusto mong manalo sa Aaron, magpapatayan tayo, kung hindi, magiging pareho ito. Ngayon ay wala na ang Aaron, o hindi sigurado kung wala na siya o buhay. Pagkatapos ng lahat, walang gustong pukawin ang mata ko ng kasamaan. At least, sino ba ang hindi gustong maging unang ibon sa kaso ng mutual restraint, magpadala ng warrant at ibigay sa akin ang hinahanap na Aaron? Malamig na sigaw ni Ashi, Aulaw, si Han Sanchen ay nilamon na ni Tao Tai. Gustong sabihin ni Wang Wanji na nilamon na si Han Sanchen. Ang pag-aresto sa kanya ay hindi katumbas ng paghahanap ng isang bagay. Pero hindi siya naglakas loob na kausapin si Aoshi, ano naman ang paglunok ng tiyan mo? Mismo pa rin siya. Makakalabas pa nga ang batang iyon sa walang katapusang kailaliman, kahit ako at. Sa ikalawang kalahati ng sipi, hindi sinabi ni Aoshi na kayang buhatin siya ni Aaron at si Lu Wuzhen. What the hell can't he gawin? Patay na makakita ng patay, nabubuhay ako para makita ang mga tao. Oo, tumanggo si Wang Wenji, at pagkatapos ay nag-utos na magpatuloy, na nagsasabing, ipasa, anuman ang halaga, kamatayan sa Aaron na bangkay, mabuhay sa Aaron katao. Oo nang marinig ni Ashi ang utos ni Wang, bamantong hininga siya, hindi ko alam kung ano ang hawak ng Aaron sa tuktok ng asol na bundok kung buhay si Han 3,000, malalagay siya sa problema. At higit pa, ang mga demonyong iyon ay naglakas loob na salakayin tayo para sa kanya. Kung mabubuhay si Aaron, o magtatrabaho para sa tuktok ng asol na bundok, o makikipagsabuatan sa mga demonyong iyon, mag-aalaga siya ng tigre para sa gulo sa hinaharap, malamig na umungol si Aoshi, Lolo, gustong makita ka ng matandang si Fu Tian. Lumapit si Aoyi at mahinang nagsalita, may mukha ka pa bang makita si Mr. Aw, ngayon lang sila inatake ng demonyo clan. Isa-isa nilang iniyakan. Ang kanilang ama at ina, parang counselor, hayaan mo sila, umalis ka, galit na sabi ni Wang Wan, hindi, hayaan mo siyang pumunta, gusto kong makita kung ano ang gusto niyang sabihin. Sinabi ni Aoshi na kahit na si Wang Janzi ay nalulumbay, kailangan pa rin niyang tumanggo at hilingin sa kanyang mga tauhan na sumama kay Fu Tian. Si Fu Tian ay nasa gulo. Nataranta ang lahat sa pag-atake ng mga demonyo, hindi pa banggitin ang pamilyang Foye.
Nakita ko si Aulaw. Magalang na sabi ni Fu Tian. Haha, ano ba? Natakot akong umihi ngayon lang. Halika na para humingi sa Diyos ng kapayapaan ng isip. Ngumisi si Wang Wanzi. Mukhang nahihiya si Fu Tian, ngunit hindi siya ng ahas na pabulaanan. To put it bluntly, I don't have much time to waste on rubbish. Si Aoshi ay hindi nasisiyahan, sumulyap kay Fu Tian at hinamak na sabihin. Mabuti. Tumanggo si Fu Tian, gusto kong bigyan ako ni Aulaw ng 5,000 elite na sundalo. Joke. Fu Tian, natatakot kang matakot ng utos sa mga demonyo. Tinutulungan mo ang iyong pamilya na tumakbo sa aming walang kamatayang si Area at Yaoshen Pavilion para humingi ng mahahalagang tao. Kung talagang natatakot ka at wala kang mahanap, maaari kang maghanap ng mga pulubi sa kalye, o maaari mong tulungan ang mga kababaihan ng pamilya Yen na lumabas at makipag-ugnay sa mas maraming lalaki, pagkatapos ay magkakaroon ka ng mas maraming tao, malamig na sabi ni Wang Wenji. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga tao ay hindi napigil ang tumawa. Ashe din bahagyang walang kabuluhan mukha, sinabi na may isang ngiti, bakit mo hinihiling sa akin para sa mga sundalo? Sa ating pagtutulungan, at higit pa sa Aaron. Inilagay ni Fu Tian ang kanyang mukha sa kanyang bulsa, kahit anong tawa ng iba, ipinakita lang niya ang kanyang paggalang kay Aoshi daw. Aaron. Oo, Mr. Aw, kung ang Aaron ay hindi patay, natatakot ako na maaari lamang kaming maging mas mahalaga sa iyo. Ano ang solusyon? Si Aaron ay pinilit ni Lu Roxen. Naniniwala ako. Nakita ba iyon ni Ao noong panahong iyon? Nang makitang talagang interesado si Aoshi, agad na nagtaas ng mapagmataas ng ngiti si Fu Tian sa mga sulok ng kanyang bibig. Matagal na nag-isip si Aoshi, tumanggo, oo, ano? Sa pagkakaalam ko, ang 3 taong pinakawalan ni Lu Roxen ngayon ay mga kaibigan ni Aaron sa lupa. Sa puntong ito, noong nasa Xuanyuan World pa si Aaron, tinulungan ni Fu Tian ang kanyang pamilya na patayin ang Aaron sa Xuanyuan World. Natural, mayroon siyang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Aaron sa mundo ng Xuanyuan. So ano, pahalagahan ng Aaron ang pag-ibig at katwiran, kaya makikita mo na para sa 3 kaibigang basurang mababa ang antas, ang Aaron ay maaari pang sumuko sa paglaban at hayaang umatake si Lu Roxen. Oo, nagulat din si Aoshi dito, at kahit na hindi sumang-ayon sa Aaron. Ang mga tinatawag na mahusay na achievers ay hindi nananatili sa maliliit na detalye. Ngunit ang Aaron, na handang maging 3 basura, ay halos sumuko ang magandang sitwasyon ay hindi talaga ito ang uso ng mga dakilang general. Tuldok, sa makatuwid, sapat na upang ipakita na ang 3 taong ito ay maaaring magbanta sa Aaron. Pagkatapos noon, nakita ni Fu Tian si Aoshi na tumatango pa rin, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang gusto kong sabihin ay binigyan ni Lu Roxen si Aaron mahahalagang chips ng walang reserbasyon, at ang Aaron ay hindi lamang gumanti, ngunit kahit na siya ay pinagbantaan ni Lu Roxen sa susunod na hakbang, sa tingin mo ba bakit? Ito talaga ang iniisip ni Aoshi, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiisip. May hinala ako na si Ivory ay nasa mga kamay ni Lu Roxen. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito ay parang 5 kulog, at isang grupo ng mga tao ang nagulat. Fu Tian, ang ibig mo bang sabihin ay kinuha ni Lu Roxen si Ivory? Imposible. Ang kwento ng Flint City ay lihim na binalak ng Yaoshen Pavilion at ng pamilya Zhou sa Flint City. Walang ibang makakaalam nito, lalo pat pinutol ang Unyong Sobyet para salubungin ang Tag-Araw. Agad namang tumanggi si Wang Wanji. Pero nangyari na, di ba? Walang takot, malamig na sinabi ni Fu Chanzi, o, sa madaling salita, ang misteryosong lalaki na nagsabi sa iyo kung nasaan si Yingxia ay si Lu Roxen. Ang tanong ni Fu Tian ay namutla at hindi maisip ang lahat. Ngunit kung iisipin mong mabuti, tila ito ang pinakalohikal. Kung ang lungsod ng Firestone ay mapuputol sa kalagitnaan, ang taong pumutol ay dapat malaman ang balita, at ang taong maaaring pumutol sa mga tao mula sa pamilya ni Firestone Zoo ay dapat na isang eksperto, na medyo pare-pareho kay Lu Roxen. Siguro ito talaga ang laro ni Lu Roxen. Sinamantala niya ang pagkawala ni Su Yingxia, nagdulot siya ng hidwaan sa pagitan namin ni Aaron, ngunit sinamantala niya iyon. Para talagang may magagawa siya. Go ay sumasang-ayon ka sa oras na ito. Higit pa rito, tama si Fu Tian.
Kung madaling ibigay ni Lu Roxanne ang napakagandang chip, tiyak na mayroon siyang mas mahusay na chip kaysa doon. Para sa Aaron, ang pinakamagandang chip ay si Ivory. Gumagawa ka ng tunog, at sinusundan ng iba. Marami rin ang tumango bilang pagsang-ayon. Malinaw, ang posibilidad na ito ay mas kinikilala ng maraming tao. Medyo gumaan din ang ulo ni Aoshi. Kung tutulungan niya ang langit, kung susuriin niyang mabuti, normal lang talaga. Ang mga chips ni Lu Roxanne sa kanyang kamay ay kay Ivory. Sa kanyang katalinuhan, normal din ang paglalaro ng pakulo ng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kaya't sa oras na ito, ang pagsuporta sa pamilya ay maaaring hindi isang mouse sa kalye, kahit man lamang sa lugar ng dagat ng Oshi at Yongsheng, mayroon pa ring ilang halaga. Okay, Futian, patuloy pa rin ang ating pagtutulungan, ngunit ano ang gusto mo sa akin? Bahagyang kumunot ang noo ni Aoshi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.